Hello po mga kababayan, mga ka-vlog at mga kaps na patuloy na sumusubaybay dito sa ating YouTube channel, Nobs Vlogs. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Sana nasa mabuti tayong mga kalagayan. Okay, so ngayon po, topic natin is yung bagong na-upload na video ni yung alaga nating aso, no? Si Pipanyo Labrador. So meron tayong re-reactionan ng mga bagong upload niyang video. Okay, di na tayo magpaligoy-ligoy pa. No, shout out sa lahat ng mga taga-subaybay ko at mga viewers ko. Okay, tuloy na tayo. Let's go! Okay, bago tayo magsimula o bago natin talakayin yung ating pag-uusapan ngayon, gusto ko munang batiin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan natin sa abroad na lagi po natin nakakasama sa ating programa. At syempre yung mga kababayan natin Luzon, Visayas, Mindanao, na kung saan ay talagang sumusuporta po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador, at maging sa ating mga talagang Epifanio supporters. Lalagi pong nananalangin, lagi pong kumbaga nagbibigay lakas loob sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. Oh, sino naman kaya yon? Marami ba sila? Totoo ba yan? Joke, joke! No, at syempre, isama na rin natin sa ating pagbati yung mahuhusay, magagaling at mga tapat at talagang matatapang na mga congressman o mga mambabatas dyan sa Kamara. Especially si Congressman Acop, Congressman Abante, Congressman Dan Fernandez, Congresswoman na Franz Castro, at marami pang iba. So lahat sila ay talagang mahuhusay, matatapang at talagang makabansa na kung saan ang iniisip po ay ang kapakanan ng ating mga kababayan. Uy, ang daming supporters binanggit isa-isa Ay diyari sila ngayon. Hindi ngayon yan sila ibuboto ng mga tao doon sa lugar nila dahil sa binanggit mo sila, no? Kasi papatulong sila sa taong katulad mo, walang kwenta na kasinungalingan lang ang sinasabi niya sa publiko, sa taong bayan. Di ba? Inuuto mo yung mga taong bayan eh. Ayan, utuin mo pa. Yari ngayon yan sila. Okay, sa araw na ito mga minamahal ko mga kababayan, sigurado ko magagalit na naman sa akin dito yung ating best friend, itong si Eduardo Manalo, na isang mongoloid na leader ng reliyong Iglesia ni Manalo na Diablo. Hindi po Iglesia ni Cristo, kasi sa totoo lang, alam nyo, sa araw-araw po nating pagbablog dito, marami po ako nakakausap na ang dami palang tumiwalag na, no? Hindi sila itiniwalag. Sa aking pagkakaalam, maraming tumitiwalag, hindi itiniwalag. Oh, yun lang, ayon lang sa iyong pagkakaalam, 'di ba? Kasi nga wala kang alam. Oh, walang tumitiwalag sa iglesia, walang ganyang proseso. Sila itinitiwalag. Oh, bakit sila tinitiwalag? Oh, pag nakagawa sila ng labag sa doktrina, so tinitiwalag. Ganon niya siya. Walang proseso na tumitiwalag. Ano lang yan? Kathang isip lang yan, no? Kathang isip mo lang yan. Chismis lang alam mo. Una-una nga, kasinungalingan lang mga sinasabi mo. Okay, dapat matuto ka muna tungkol sa iglesia bago ka magsalita para hindi ka magmukhang ingot or tanga. Okay, No? go! Pinapalabas lang po kasi ng Iglesia ni Manalo na Diablo na itiniwalag nila. Pero ang totoo, bawat taon, mas marami pala o marami palang tumitiwalag dahil sa hindi nila nagugustuhan na pamamaraan ng iglesia. Paano nila gawing tumiwalag? Wala namang ganong proseso. Paulit-ulit ka na lang eh. Sabi ko sa'yo, walang tumitiwalag, kundi tinitiwalag. At taon-taon, hindi taon-taon, buwan-buwan dito sa Iglesia ni Cristo, maraming nababautismuhan, maraming nagiging kaanib, maraming pumapasok, buwan-buwan po yan. No, kabaliktaran ng sinasabi mo. O magsinungaling ka lang, di ka pa marunong. Okay, magpaturo ka pa uli kay Satanas, no? Yung talagang magaling na pagsisinungaling. Okay? So, mayroong nagchat-chat sa akin, nag-aano sa akin ng tanang buhay nila, ang kanilang karanasan. Sabi, may iba pa, kausap ko na
o 6 months lang sila nung sila ay talagang nabautismuhan na at naging totally iglesia ni Manalo na, umalis na sila dahil nakikita nila tila hindi iglesia ni Kristo yung napasukan nila. O ayan, nag-imbento ka na naman, no? May nasagap ka na namang chismis, mali pa yung nasagap mong chismis. 6 months dito, sinusubok ka. Pagkatapos ng 6 months, ay mababautismuhan ka sa iglesia. Ganon. Hindi yung 6 months, titiwalag sa iglesia, mabautismuhan sabi mo, tapos titiwalag. Walang prosesong ganon. Dito mo, chichismis ka lang mali pa yung impormasyong nakuha mo. Nandamay ka pa ng taong magsisinungaling, di ba? Kunwari lang kasi lahat ng mga sinasabi mo wala ka namang kausap, wala namang nakikipag-text sa'yo ng ganyan Sige, tuloy mo pa. Kahina naman magsinungaling ng tao na to. Hindi parang isang mafia, parang isang grupo na kung saan ay talagang nagpapalakas sa kanilang impluwensya, nagpapalakas sa kanilang kumbaga reliyon gamit ang kanilang malakultong pamamaraan. Panay ang banggit mo ng mafia at saka kulto. Hindi mo naman alam kung ano yung mga yan, no? Nasubukan mo na bang maging mafia? Nasubukan mo na bang maging kulto? Kahit fraternity nga, wala kang fraternity. May binabanggit kang fraternity. Di ba? Ano ba yung mga sinasabi mo? Pag nagsalita ka, paliwanag mo kung ano yun, no? Para maging maayos yung pagsisinungaling mo. Anong klaseng tao na to? Dito. Nabanggit na lang din natin na kulto. Hindi naman nila pwedeng sabihin sinisiraan natin sila, pati sa Google mababasa mo pag sinearch mo, 'di ba? Kaya sinabi kong kulto unang-una kung sasabihin natin yung katotohanan dito, talagang alam ng iba yan, maging yung mga ministro na yung original na Iglesia ni Cristo noon na nakarehistro nung wala pang World War II. Ayun, si Google. Si Google ka rin pala. Yung doon mo nalaman ng kulto? Wala Wala ka rin sabi ko. Tama yung sabi ko. Wala kang kaalam-alam pala kaya ngayon, di mo alam ipaliwanag ang kulto. Ano naman yan? Ano naman yung mga ministro na sinasabi mo? Ha? Ayusin mo magsinungaling para di kita mapapulaan, mapangka, okay? Syempre, hindi porkat sinabi ko yun yung tunay, yung mga tunay na iglesia ni Kristo na naniniwala sa kanya, sumusunod sa kanya, hindi na tunay. So, dyan sa iglesia ni Manalo, mayroong mga iglesia ni Kristo dyan na tunay. Tunay. Kaya nga, yung iba dyan, dismayado talaga sa pamunuan ng iglesia. Ang iba, hindi lang makaalis dahil iba pala ang patakaran dyan. Kapag tumiwalag ka, sisiraan kanila. Kapag tumiwalag ka, lalong-lalo marami ka ng alam sa kanila, talagang makakaranas ka ng iba't ibang mga sa kanila. Tatakutin ka ng ganito, ganyan, magkakakaso ka ng ganito, ganyan, kagaya na po nangyari nung mga nakaraang mga taon pa, yung mga ministro na gusto na sanang umalis sa pamunuan ng iglesia ni Manalo na Diablo. Ano nangyari? Yung iba kinidnap. 'Di ba? Kinidnap nila. Yun. Doon ka naman kumuha ng chismis mo. Doon ka kumuha ng impormasyon doon sa mga tiwalag na. Kaya pala banggit mo ng mga tiwalag kanina Kahit wala kang alam Kasi may mga impormasyon ko nakukuha doon sa mga tiwalag na sa iglesia. Siyempre, pag tiwalag na, sinungalingan na sasabihin yan. Nakahanap sila ng kakampi na katulad mo. Ito, meron tayong kakampi na mas sinungaling pa sa atin. Gamitin natin to panira sa iglesia. Yan yung mga, kaya nga sila natiwalag di ba? Dahil mga masasamang tao. Kaya magsama-sama kayo. Sige, kunin natin kung ano yung naikwento niya sa iyo. Okay? Diretsa. Search nyo, mga ministro ng iglesia ni Cristo kinidnap. I-search nyo yan. Sabi, pag wala kayong na-search, titigil na ako dito. Ngayon, pag-usapan natin yung tungkol sa China.
Oh, kahit i-search mo pa yan sa Google, alam mo naman yung Google eh. Kahit sino pwedeng mag-post yan. Pagkalaban, pwedeng mag-post yan. Paninira, pwedeng i-post yan. Katulad mo, ayan, nag-YouTube ka. Search mo yan sa Google, lalabas yan. Epifanio Labrador, pinakasinungaling na tao sa buong mundo. Lalabas yan. Pangalan mo, di ba? Oh, saka sabi mo, titigil. Ah, hindi, wag kang tumigil. No? Sabi mo, pag walang makita, titigil ka na dyan. Ayaw naming tumigil ka. Tuloy-tuloy mo lang yung pagbabatikos mo sa iglesia. Oh, nagkakapera ako sa iyo eh. Oh, dami kong viewers. Oh, di ba? Tuloy mo lang yan. Mawawalan ako ng trabaho niya pag tigilan mo yung pagbabatikos mo sa iglesia. Tuloy mo lang. O, ano naman yung China na yan, ha? Baka mamaya, bibilhin na ng iglesia yung China. Ang ibabalita mo. Oh, sige nga. Pakinggan natin. Itong kabulastugan mo. Bakit ba ito yung gusto kong i-topic ngayon? May kinalaman po kasi ngayon at may kinalaman po talaga pala, sorry, ang Iglesia ni Manalo na kulto. Yun. Interesting ah. May kinalaman sa China yan ha. Ang Iglesia ni Cristo ha. O, tingnan natin. Ano yan? Bibilhin na yung China. Tuloy. Maalala ninyo, noong panahon po ni Rodrigo Roa Duterte na isa ring diablo, tinulungan po ng bansang China itong si Rodrigo Roa Duterte. At syempre, alam naman natin, di ba, na merong kasunduan ng China at si Rodrigo Roa Duterte na ibigay ang bansang ito o ipasakop ang bansang ito sa bansang China. Pero hindi po nagtagumpay si Rodrigo Roa Duterte dahil binuking po siya agad. Agad siyang ibinuking, isa na po sa nagbuking sa kanya, si Senador Antonio Trillanes, na tumatakbo ngayong mayor ng Caloocan City, na kung saan mahal na mahal ng mga taga Caloocan, bagamat hindi siya taga doon. Dahil alam nila na itong ating minamahal na Senador Antonio Trillanes ay totoong makatao, makabansa, at talagang mayroong paninindigan. Walastik, ang galing mong magkwento, ano? Galing mong magkwento ba, ano? Dugtong-dugtong mo, para kang si, ano ba, no? Sino ba yung taga-kwento sa, ano man? Napanood ko sa pelikula man na galing magkwento ng bubulatik ng mga nanonood ba? Yung pinapanood niya, ini-entertain niya. Oh, parang ganun ang ginagawa mo, eh, no? Nag-iimbento ka ng mga kasinungalingan. Saka sino yung idol mo? Pinanggit mo yung idol mo, si Trillanes? Sabi mo, mabait doon na tao at gustong-gusto ng tao doon sa Caloocan. Ito, panoorin mo ha, panoorin mo, kulukoy ka. Huwag mong bulain yung mga tao. Ito, panoorin mo. Maybe lalabas akong video niya ha. Sige. Sino ba natakbo ng NATO? Trillanes ang Malapitan. Trillanes? Opo. Hindi naman taga rito yun ah. Pero tatakbo po siya dito. Tatakbo dito? Trillanes? Bobo ba yun? Pero sino lang po yung sa'yo? Malapitan, syempre. Kabobo naman ng Trillanes. Hindi naman taga rito yun eh. Ano ba yun? Oh, narinig mo? Taga-Caloocan yun ha. Yung in-interview ng isang ano daw, vlogger doon. Ang tawag niya kay Trillanes, bobo ba yun? Oh. Hindi naman taga rito yun ha. Tanga ba siya? Yun yung idol mo? Sabi mo, gustong-gusto ng mga taga-Caloocan? Sinungaling ka talaga. Napakahusay. Binubula mo yung mga taga-Caloocan. Ayan, hindi na tuloy iboboto yan si Trillanes dahil sa ginawa mong ganyan na pagsisinungaling mo, pangbubulatik mo sa mga taga-Caloocan. Wow, gustong-gusto ng mga taga-Caloocan ha. Ito pa oh. Nangampanya yan doon sa Caloocan. Tingnan mo, panoorin mo. Oh, ayan. Panoorin mo oh. Walang katao-tao. O ayan, busis niya. Nagsasalita siya dyan ha. Nagsasalita siya dyan. Kanyong, Labrador, napakasinungaling mo. Oh, yan ba ang gustong-gusto ng mga tao? Walang nanonood? Tingnan mo yung caption. Oh, nilalangaw. Rally, campaign rally ni Trillanes, nilalangaw. Nilalangaw daw eh. Oh, bulahin mo. Yan, ganyan ka, mangloko ng mga viewers mo. Oh, napakasinungaling mo. Gawa-gawa ka lang ng kwento para lang bumenta yung ano mo, yung tawag dyan, yung YouTube mo. Diretso. Palpak. What? Talagang palpak. O, di alam mo na ngayon. Yung ginagawa mo.
may mga kapalpakan, ha? Pag sisinungaling mo, palpak ka ngayon. Sige, tingnan pa natin, ano pa yung dagdag mo? Tuloy! At hindi nagwagi si Rodrigo Roa Duterte na matulungan ang China na masakop ang bansang ito. Alam niyo ba na nag-alok ng trilyones ang China sa iglesia ni Manalo na Diablo? What? Sabi nung isang applause, what? Ang husay mo namang magkwento. Ano na naman yan, Epifanio Labrador? Ha? Gawa ka na naman ng istorya? Magkwentong pagong ka na naman? Anak ng paklong talaga, oh. Talagang tatay mo talaga si Satanas ba, no? Nung pumunta si Satanas dito sa lupa, nakita niya siguro si nanay mo ba? Tapos nagsiping sa ni nanay mo, pinanganak ikaw ba? Ikaw ang naging ikaw ang naging anak nila ba? Oo. Naging merong Diablo dito sa lupa na napakagaling magsinungaling. Sige nga, pakinggan natin. Ngayon, bakit ba ang iglesia ni Manalo ang gustong bakit ba ang iglesia ni Manalo ang nilapitan ng China para ituloy yung kanilang plano na sakupin tayo? Kasi ganito. Nakita kasi ng China na dito sa ating bansa, kapag mayroong iglesia ni Manalo, karamihan dyan, mga minamahal ko mga kababayan, kumbaga, O yan, hindi mo na alam kung ano idudugtong mo, ha? Ayusin mo mag-imbento. Yung talagang nakakatuwa. Galingan mo pa pag-imbento, be. Nauutal ka na eh. Nahirapan na, naglalag na yung utak mo. Magsuyop ka ng shabu dyan, no, sa bundok. Nakashabu ka yata eh, kulang shabu mo eh. Sige, tira. pag may iglesia ni Manalo, may mga politikong kayang-kaya nilang ipanalo. Kaya nga sila ang nilalapitan ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. 'Di ba? So, ganito. Nakita kasi ng China na kung ang iglesia ni Manalo ang kanilang magiging kasabwat para masakop nila ang bansang ito, madali. Dahil pwedeng gamitin ng iglesia ni Manalo yung kanilang impluensya, yung kanilang pamamaraan para maraming mga politiko na mahahalal na kontrolado nila. Sana makuha ninyo. Kuwang-kuha namin na ang ginagawa mo, pag-iimbento ng mga kasinungalingan, no? Para may ikwento ka, kwentong pagong. 'Di ba? Ang mahirap niyan, baka malaman ng China yung sinasabi mo, pinaparatakan mo sila at yung China na yung maghahanap sa iyo dito. Pupunta yung mga Chinese dito, hanapin si Epifanio Labrador. Nako po, dadaming incheck dito ngayon. Ikaw ngayon ang magiging dahilan kung bakit dadami yung incheck dito ngayon, no? Yung China dito sa Maynila. Maynila sa Pilipinas. No? Nako, wag mo pagbintangan ng Iglesia ni Cristo, ikaw ang magiging dahilan para yung China pupunta dito sa sa Pilipinas. Dahil ayan, pinagbibintangan mo na sila, 'di ba? May transaksyon silang masama dito sa Pilipinas, yari ka ngayon. Na kung ang mga membro ng Iglesia ni Cristo ang mahahalal ng pagka-mayor, congressman, at gobernador, at iba pa, maaring makontrol ito ng bansang China dahil sa kanilang nagiging usapin o transaksyon. Labrador, ang magiging transaksyon ng China ngayon, magpunta dito sa Pilipinas para hanapin ka. No, dahil pinagbibintangan mo na sila, nag-imbento ka ng kasinungalingan na naman. Sasabihin mo na may transaksyon, sasakupin nila yung Pilipinas. Pagbibintangan mo yung China, sila ngayon, ikaw ngayon ang magiging dahilan kung bakit pupunta sila dito dahil hahanapin ka. Marami nang bibitay sa'yo. Nako po, wala ka lang mapuntahan. No, sumisid ka na sa lalim ng dagat. Doon ka na para wala nang hindi ka mahanap. No, nako, yari kang tao ka. Halimbawa, kapag ang mga tao ng Iglesia ni Cristo katulad ni Marcoleta
congressman, tatakbo ng senador. Ayon sa akin nakalap na impormasyon, tutulungan ng China, babudgetan ng China itong mga politiko na under o nasa ilalim ng kapangyarihan ni Eduardo Manalo. Katulad ni Marcoleta at ang iba pang mga politiko na membro ng Iglesia ni Manalo. Ngayon, pagka yung mga membro kasapi ni Rodrigo Roa Duterte ay nanalo, mas mapapalakas ngayon yung puwersa ng China. Dahil sa nagtutulungan na ngayon si Rodrigo Roa Duterte at yung reliyong kulto ni Eduardo Manalo. Yan, yung mga kalyado ni Duterte na lagay sa mga posisyon, yung mga tao o mga membro ng Iglesia ni Cristo na lagay sa posisyon, madali na para sa kanila na ibigay sa China itong bansa natin o ipasakop sa China itong bansa natin. Dahil kung hindi po ako nagkakamali, talagang may malalim na usapin itong si Rodrigo Roa Duterte at si Eduardo Manalo, na kung saan kinukumbinsi ni Duterte itong si Eduardo Manalo na tulungan sila, maging ang bansang China, na masakop ang bansang ito. Hey, Panyong, ano ba yan? Kinukwento-kwento mo man. Parang wala nang laman ng utak mo ba? No? Nako. Ano ba yan pinagsasabi mo? Parang wala ka naman sa sarili mo na. Yan yung pinangbubulatik mo dito sa mga viewers mo. Naku, kawawa naman to mga tagapanood mo na sumusubaybay dito sa dito sa channel mo, no? Parang uto-uto na to sila. Hayagan na yung pang-uto-uto mo sa kanila ba? Kinukwentuhan mo siya ng mga bagay na saan galing yan? Yung mga kwento mo? Nakasyabu ka yata no? O baka marijuana tinitira mo dyan sa sinusuplayan ka ng amo mo? Nako po. Galing-galingan mo naman pag nagkwento ka ngayon. Wala nang gana ba? Wala nang trail yung pinagsasabi mo ngayon, no? Galingan mo. Para, kumita tayo. Kumita tayo dito sa YouTube. Okay? Diretso. Ngayon, pagka mas marami ang mga membro ng Iglesia ni Cristo ng mga politiko ang nanalo, at marami sa mga kaalyado ni Rodrigo Roa Duterte ang mananalo, maaari na silang magsagawa o gumawa ng hakbang para madaling masakop o madaling ipasakop ang bansang ito sa bansang China. What? Diba? So, kaya sa mga hindi nakakaalam, delikado po tayo. Dahil yung reliyon na to, maliban na ginagamit ni Eduardo Manalo o ginagamit ng reliyon na to ang kanilang mga membro para pagkakitaan, para kumita sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan, gagamitin nila itong mga membro nila para pumasok sa politika, para maging katulong ng bansang China na masakop tayo. O sa mga hindi nakakaalam kaya napakadelikado po ng reliyon na to. Talagang gagawin nila ang lahat. Gagawin nila ang lahat para lamang magkamkam ng limpak-limpak na salapi na makakapagpadagdag sa kanilang kapangyarihan o makakapagbigay sa kanila ng katanyagan. No? Panyo, uminom ka muna ng tubig, be. Wala nang kwenta yung lumalabas sa bunga mo, ba't saka baho na ng face mask mo? Magpalit ka naman ng face mask mo na. Wala nang gana yung lumalabas sa mga bunganga mo. Ano ba yung pumapasok sa utak mo man? Ano na yung mga kinukwento mo? Nagalisan na yung mga viewers mo. Ano ba yan? Ano bang nangyari sa'yo? Ganyan na yung resulta ng nandyan sa bundok. Bungaba ka na kasi. Daming lamok dyan. No, magkadinggi ka pa dyan Di ba, no? Daming palaka dyan. Pasok pa yung limatok dyan sa tainga mo dyan sa mata mo. Wala na kaming hanaping asong labrador, no? Sabik na sabik pa naman kaming makita ka. No? Sige na. Magbungaba ka na dyan para hindi ka na nahihirapan dyan. Dito ka na mag-vlog sa bayan. wala na yung kwento mo, no? Mga guys, mga kaps,
mga taong bayan, mga kababayan na nanonood dito sa aking vlog. Ano ko na muna ito. Hanggang dito na lang muna yung ating gagawing pagbibigay ng reaction dito sa sinasabi ni Epifanio Labrador dahil sa mahaba-haba pa to, no, kung sundan natin. So mapupuno na, mga 30 minutes na yata tayo eh. So lagyan ko na lang ng part 2 ito. Kaya sa mga sa mga supporters ko, sa mga taga-subaybay ko, viewers ko, so ingat po tayong lahat. Sana nasa mabuti tayong kalagayan. Okay, Nobs Vlogs, kakampi po nyo sa katwiran. Ingat po tayo, babu.